Nakakatawa at parang nakakaawa itong proclamation of senatorial candidates ng PDP laban na pinangunahan ni former President Duterte. Isipin nyo, napakakunti ng tao at considering that this is a proclamation of senatorial candidates. 100 lang, wala pa nga 300, baka 100 plus lang. At karamihan dyan ay mga paid bloggers at mga supporters na sila-sila lang rin. Kasi nga, wala naman talagang suporta, walang tao ang mga Duterte. Maswerte na maka 3 milyon yung mga yan. Yung mga kandidato ni Duterte, naku, yung iba dyan, kaibigan, pero sorry to say, wala kayong tao. Nakakatawa kayo at nakakaawa. Kaya nga yung mga maisog rallies nyo, walang nagpupunta kasi walang naniniwala sa inyo. Mukhang dito kumukuha si Pangulong Marcos ng diskarte kay Gadon, no? Yung paninira ni Gadon. Alam mo, Mr. President, kung ang diskarte ni Gadon ang gagawin mo laban sa mga Duterte, sarili niya hindi niya na ipanalo eh. Sarili po, mapaalala lang natin kay BBM. Sarili nga po ni Gadon hindi niya po na ipanalo kung ilang beses po tumakbo na senador. Hindi po siya nanalo. Thank you very much kay Xian Liu. Welcome sa regular member. Tapos susundin nyo pa yung payo niya. No? Ganyan na yung kanyang diskarte. Panay paninira. Okay. Ngayon naman po ang sinisiraan ni Larry Gadon. Minamaliit niya po yung PDP Laban Proclamation Rally. No? Nakakaawa daw po at nakakatawa. Una, dahil daw proclamation, dapat daw maraming taong umatin, dapat daw napakakonti, wala pa raw pong 100. Hindi ko po alam kung saan niya po, siguro naman nakita niyo naman yung venue, siksik na po yung mga tao ron. Hindi po lahat ng rally ay dapat malalaki ang venue, no? Iba na yung iba, alam mo, Larry Gadon, talagang yan no? Talagang habang kayo ay lamang, mukhang lamang. Habang kayo ay mukhang lamang, habang kayo ay ang kandidato nyo ay mga sikat, walang pagpapakumbaba no? Talagang durog-durog no? Okay. Sa tingin nyo ba walang 100 yun? Kayo nakakaawa kasi kinakailangan nyo pa maghakot ng mga tao, no? Hindi po yan hindi po organic yung pagpunta ng mga supporter. Actually, hindi naman mga supporter talaga eh. Basahin muna natin yung mga sinasabi niya. Nakakatawa at parang nakakaawa tong proclamation ng senatorial candidates ng PDP Laban na pinangungunahan ni former President Duterte. Isipin nyo, napakakonti ng tao considering that this is proclamation of senatorial candidates. Dapat ay yung tipong nasa Luneta Grandstand or Araneta Coliseum or Philippine Arena or yung mga malalaking venue. Wala pang 300, baka 100 lang. Karamihan dyan ay paid vloggers at mga supporters na sila lang rin. Okay. Hindi kagaya sa Alyansa, sa Ilocos Norte, Iloilo, libo-libo naroon. Akala ko ba Araneta, Philippine Arena? Akala ko ba sinasabi mo nung una dapat Araneta Coliseum, Philippine Arena, no? Luneta. Bakit sa Luneta ba? Ang proclamation rally ba ni BBM sa Luneta? Sa Philippine Arena ba? Sa Araneta Coliseum ba? Hindi rin naman eh. Sa Ilocos Norte nga, Baluarte pa nga eh. 'Di ba? Eto tanong. Kung sa tingin nyo sa Davao, yung proclamation rally, konti kaya ang dadalo? Nauntian nga ako dun sa Ilocos eh. Yun na yun, todo na yung Ilocos, yun na yun mismo. Taga dyan yung Pangulo ng Pilipinas, di ba? Yun lang yung kaya nyo sa Ilocos. Iba-ibang approach po eh. No? Hindi po yan yung approach. Bakit kayo nakikialam?
Bakit nyo pinakikialaman yung diskarte? Talo na ba? Talo na ba kami? Nanalo na ba kayo? Alam nyo, luma na yan eh. Si Lenny, nung kalaban natin si Lenny, wala nang ipinagmalaki si Lenny, kundi yung dami ng umaaten sa kanyang mga rally. Ano po epekto? Ano po epekto ng mararaming rally ni Lenny Robredo? Nanalo po ba? Yun yung point nyo eh. Ang gastos ng ginagawa nyo, maghakot kayo ng mga tao sa venue, hindi naman po organic yan. Ako po, kilala ko po si Tatay Digong, mga Duterte. Wala pa po ako nakita na hakot yung mga tao nila. Kaya pong magmaster ng mga Duterte supporters ng milyon sa isang venue. Hindi kaya ni Marcos yan. Kaya ingat-ingat lang kayo sa pangangantyaw dahil napipikon ang mga Duterte supporters o tayo mga Duterte supporters. Payag ba kayo na ginaganyan lang tayo ni Gadon? Una, yung presidente sinabihan na magsusuka yung ating mga kandidato, magsusuka lang daw. Ngayon naman, malupit na. Ang sinasabi na ni Gadon, talagang nakakatawa na tayo at nakakaawa. Parang nanalo na sila eh. Ilang araw pa lang nagkakaroon ng kampanya. Parang feeling nila panalo na eh. Aminin na lang na without Inday, parang lamaw yung campaign ni BBM. Nakita po namin eh. Mas gusto na namin to na pinagkakaguluhan si Tatay Digong at yung mga kandidato namin kahit sabihin yung konti. Actually, marami pong hindi nakapasok dahil maliit lang talaga yung venue. Ngayon, diskarte po yan. No, diskarte po yan. Hindi po paramihan yan ng venue. Hindi pa po yan yung main. Di ba? Hindi pa po yan yung grand meeting de avance na pwedeng magparamihan. Kulang kayo. Araw pa lang ang tinatakbo ng eleksyon. Anang kampanya. Kung makakantyaw kayo, kala nyo, panalo na kayo. Tandaan nyo, ginamit na yan ni Lenny. Thank you very much pala kay binasa ko yung si Ampi Police XOXO. Maraming salamat, Ampi Police XOXO. At kada po nagrarally, nakakakita po tayo ng pagkadismaya sa tao. Wala po yung sigla eh. Lahat ng rally ni BBM, walang kalatoy-latoy, ika nga. It's either napilitan na may naghakot sa kanila, may pinangako dyan sa mga yan. No? Unlike kay Tatay Digong at sa mga kandidato natin wag po kayong panghinaan. Yan po kasi gusto nila, manghina kayo. Yung mga organic na supporters na hindi binabayaran. Kayo sanay kayong maghakot eh. Hanggang kailan kayo makakapaghakot? Yun yung tanong eh. Yung bang mga umaate na yan, sigurado kayo? Ito pa isa. Alam ninyo, ito matagal ko nang sinasabi to eh. Nung kinakantyawan ninyo, yung mga rally namin na sustained ilang araw yun, mahigit 1 linggo yung sa EDSA Shrine. Padagdag ng padagdag yun. Kung hindi binakura ng mga pulis yun, parami ng parami yun eh. Sustained po yun. Kasi walang bayad eh. Punta lang ng punta yung mga tao. No? Alam po ninyo, sinasabi ko noon, iba na ngayon yung pag-antayin ng mga campaign rally. Pati po campaign rally, na rin po, umaattend po ng mga rally. Pati po yung mga wala sa venue. No? Kaya nga po, tignan ninyo. Yung mga nanonood, milyon po nanonood kay Tatay Digong. Sa kanila, ilan na nanonood? Wala pang 60,000. Napakalayo po ng diferensya. Ibig sabihin, yung nanood, yung mismong dumalo sa rally, pati po ngayon yung pagdalo sa rally, pwede na po na hindi na po
physical. Yung kalaban po natin, physikalan pa. No? Sa atin po, online na po ang pagdalo ng mga political rallies. Makikita nyo po yan, yung diferensya pag nagla-live yung kanilang mga vloggers at nagla-live yung mga vloggers ni Tatay Digong. Lalo na pag nila-live yung mga rallies. Makikita nyo po, ang lalaki ng nanonood. Ganun po. Hindi na po pwede ngayon na hindi naman tayo panahon lang ng TV ngayon. Online na rin po ngayon ang lahat. No? Hindi po to katulad dati na kinakailangan yung presensya nyo naroon. Ginawa na po yan yung ganyang uri ng kampanya na pinagmamalaki yung dami ng dumadalo sa mga rally. Ginawa na po ng mga kakamping yan. Tinambakan po. Ang huling nagmalaki na malalaki ang rally. Yun po, totoo yun ha. Yun, ang rally na yun, talagang dagsa. Talagang nakikita nyo, napakaraming kakamping na umatin. Pero maipapanalo ba kayo ng pag-attend ng physical sa rally? Hindi. Mas maraming umaatin, mas maraming nanunood sa mga rally ni Duterte. Kasi sa totoo lang po, si Duterte mag-expect kayo kada magsasalita. Mahuhuli kayo eh. Pag hindi kayo nanood, no? Mayroon na namang quotable quote si Tatay Digong na hindi nyo napakinggan. Yun po yung pagkakaiba ng scripted. Pati atake scripted. Samantalang si Tatay Digong napaka-natural. Kinasasabikan natin bawat speech ni Digong. Sabik ang mga tao. Etong speech nito ng Pangulo natin, wala na eh. Minsan lang po yan eh. Yung atake niya na yan, tignan nyo. Umaayon po sa atin yung Rappler. Yung analysis natin, yan na rin yung analysis ng Rappler. Ano ba yung analysis natin? Bakit umaatake si BBM? Kasi wala naman siya maipagmalaki. Diba? Alam nyo po, kung kayo po yung administrasyon, simple lang po yan. Kung meron kayong naramdaman ng mga tao yung mga ginawa ninyo, ang dali po mangampanya. Sasabihin nyo lang, gusto nyo bang ituloy pa natin tong war on drugs na to? Gusto nyo ba na bigyan nyo kami ng mga kakampi? Eto mga kakampi natin. Bakit kayo nagre-resort sa pang-iinsulto, magsusuka, nakakaawa naman? Bakit kayo nagre-resort sa ganyan? Bakit kayo nagre-resort sa atakihin? Ano sabi ng Rappler? Hindi niya pwedeng maipagmalaki yung kanya, lalo na yung mga food security, dahil hindi naabot yung mga 20 pesos na bigas. Hindi siya pwedeng makapagmalaki ng programa niya dahil basically zero. Hindi niya pwedeng maulit yung pinagmalaki niya sa SONA na mayroon siyang 5,500 na mga flood control project dahil na-overwhelm yung kanyang flood control. Nasagasaan ng barko yung kanyang flood control. Hindi epektibo. Wala talaga. Ang kampanya niya hindi maipagmalaki. Pag administrasyon ka, bakit lamang po ang administrasyon? Nasa iyo ang lahat eh. Di ba? Nasa iyo lahat ng pera, nasa iyo lahat. At pagmamalaki mo lang yung proyekto mo. Eto po, may proyekto tayo na ganito, ganito. Kung gusto nyo magpatuloy yan, iboto nyo tong mga katulong namin para matuloy yan. Hindi po eh. Huwag nyong iboboto yung kabila dahil magsusuka lang yan. Huwag nyong iboboto yung kabila dahil babalik tayo dun sa malagim na kabanata ng buhay ng Pilipinas. Huwag niyong iboboto yung kabila dahil pro-China sila. Bakit namin kayo iboboto? Yun ang tanong eh. Alam namin kung bakit namin iboboto yung mga Duterte. Dahil gusto namin ng kampanya laban sa droga.
Gusto namin ng kampanya laban sa korupsyon. Gusto namin na may namumuno sa Pilipinas. Gusto namin na nakakatugon yung gobyerno sa mga sakuna. Alam niyo po, hindi extraordinary. Hindi extraordinary yung bagyo para kamutan mo ng ulo at sabihin, anong magagawa natin? Lahat nasa iyo. Pero ano ang ginawa mo? Mas pinili mong mag-black propaganda. Mas pinili mong manira. Kasi nga, wala ka talagang pagmamalaki, kaya pinuruan. Sabi nga ng Rappler, again, hindi natin kakampi yung Rappler ba? Sana nasasanay na kayo, no? Yung mga kalaban natin, ginagamit natin yung salita nila laban sa mga kalaban natin. Ayan, no? Sabi ng Rappler, Mindanao Bureau Head Herbie Gomez says that it would backfire on President Ferdinand Marcos if he would speak about gut issues like food security. Pag magba-backfire daw kay Marcos, pag nagsalita siya ng mga panibagong proyekto niya. Dahil yung mga proyekto niya tulad ng 20 pesos na bigas ay hindi natupad. Ayan, no? Sinisingil siya ngayon. Campaign promise niya in 2022 to lower the rice prices. Obviously, we're not seeing that. So how can he speak about these issues? So iniiba niya. He would rather focus on the bloodshed that took place during the time of Duterte. Kaya ang kampanya niya panlilin lang eh. Huwag natin pag-usapan yung mga hindi ko napatupad. Huwag natin pag-usapan yung mga pinangako kong hindi ko napatupad. Hindi po. Gusto namin pag-usapan. Ano yung mga pinangako mo nung 2025? 2022 election na hindi namin nakita. Kabaliktaran. Imbis na bumaba yung presyo ng bigas, papunta ng 20 pesos, pataas. No? Imbis na 1 million per year na pabahay, wala, wag na lang iulat. Kasi yung 1 million in 6 years, wala yatang maipapatay yung 1 million sa loob ng 6 na taon. Imbis na pag-usapan natin kung ano yung mga tinuloy na proyekto ni Marcos, sinabi niyang itutuloy yung proyekto ni Duterte, wag na lang yan, siraan na lang natin yung Duterte. Tama yung Rappler. Kasi once na siya magsalita ng mga gagawin, etong gagawin natin. Pag hinalal nyo itong mga to, eto gagawin natin. Teka muna, mangangako ka na naman. Hindi mo nga natupad yung mga pangako. Kaya negative campaigning po yung ginagawa niya. Pag nagsalita po siya ng mga bagong pangako, wala nang maniniwala eh. Baka mahatak niya, nasiraan na lang yung mga Duterte. Baka makuha niya yung mga tao sa paninira eh.